gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. At the risk of being misconstrued, baka naman mamali ang pagkakaintindi ng iba sa latag ng tanong. Not to prematurely cast aspersion dun po sa very damning testimony po ni Orly Gutesa na isang ex-marine na who claimed that he personally delivered yung tinawag niyang basura, no, male-maleta ng puno-puno ng pera. Personally delivered it to residents pa, no? Ni former House Speaker Martin Romualdez, tapos yung sa hotel sa BGC ni Zaldico naman, ano? So, ang nanumbalik ka agad sa akin, sabi kong gano'n, itong very damning testimony, no, at the cost of ruined lives. Tapos yung sisirain mo yung pangalan, reputasyon ng mga tao, sa akin parang dahil sa tagal ko sa broadcasting, halos wala nang halaga yung sworn na pinasumpaan yung salaysay ng mga sumasalang. 13 yung witnesses who recanted yung testimony nila laban kay Leila de Lima so that she was later on freed. 2001 yung Ador Mawanay, kayo mismo ang naging biktima na kayo ay sinasangkot doon sa mga krimen, Bobby Dacer, Corbito, mga illegal drug trade and all that, na 16 years later, si Victor Corpus recanted and talagang public apology sa inyo, sa ginawa niya sa inyo, na base lamang doon sa testimonya ng isang Ador Mawanay na dito na naman, lumalabas na nga ngayon. I don't know kung if lumabas sa feed mo, na pinaalala sa atin na may defensor din yung handler ni Ador Mawanay noon. So, tama ba yung hesitation ng iba, yung pagdududa ng iba, na kahit pa sworn testimony po yung ito under oath din naman sila Bryce Hernandez, lahat po ng tumatayong testigo na yan, minsan magkakasalangot po yung kanilang mga testimonya. Nakakasuhan po yung mga taong itinuro kaagad nito. Ano po ang saloobin niyo sa gano'n? Nung ito po ay ito ay lumalabas po ngayon sa lahat po ng mga sworn under oath to tell the truth. At yung mga kanilang mga testimonya po, Senator Ping. Yeah. Unang-una, definitely merong probative or evidentiary value yung kanyang sinalaysay, no? Set aside muna natin yung pagtanggi ng yung notary public, yung lawyer, si Attorney Spera. Wag na muna yon. Bida sa as it may, no, ibang usapin yon. Sinumpaan niya pa rin naman yung salaysay niya sa harap namin lahat. At under oath, nag-testify siya. So, kung yun ang ating pagbabasihan, definitely, merong evidentiary value at merong probative value na tinatawag. Ngayon, kailangan masusugan ito, masuportahan ng independent na corroborative statement o kaya corroborative evidence. Ano yon? Yung sinasabi niyang chat group, kung may maipapakita siya na nag-uusap tuloy talaga sila ng mga kasamahan niya, ng mga security detail, na meron sila di-deliver. Mabigat yun. O kaya, meron pang lalabas na sasabihin, tama yon, kasama rin ako sa pag-deliver. Okay. And walang magre-refute, walang kokontra na hindi totoo yan. Napakatibay nun. Pero yung usapin naman na okay, may sinumpang salaysay ka sa harap ng Blue Ribbon Committee. At ito'y notaryado rin ng isang lawyer na authorized naman kasi notary public na tumanggi naman. So may kasibihan yung mga abogado dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagpunta sa notaryo at ikaw mismo nagpanotarize? Ang sagot niya maliwanag, opo. So kung hindi pala totoo yun, kasi wala naman sa kamay namin yun dahil sabi ko nga, function kasama sa function ng Executive Judge ng Manila
na siya magsagawa ng investigasyon. At inimbestigahan na yan. No, na I believe meron ng initial pleadings na pinadala si Attorney Spera. Dangan nga lang, hindi ko alam kung na-contact na nila si Sergeant Gutesa. Dahil hindi nila alam yung address. Katunayan, tinulungan pa nga namin, nag-provide kami ng address base doon sa 201 file ni Gutesa sa kanyang, nung dating nasa Armed Forces pa siya sa Philippine Marines. Kasi di ba sinabi ko, magsasagawa kami ng RCBI, record check, background investigation. Sa nakuha ko yung address, pinadala ko doon sa opisina ng Executive Judge para makatulong sa kanilang investigation. Now, where are we now? No? Naghihintay tayo ngayon na merong ilalabas kung sisulpot siya sa susunod na pagdinig. Ang problema, hindi nga siya dumating sa DOJ. Yes, kasi doon na papunta rin yung aspeto ng prosecution. Kasi sa amin, in aid of legislation. Although, pwede kami mag-recommend kung sino yung mga taong nabanggit na na-implicate na ipoprosecute. Trabaho rin namin yun kasi accountability of public officers and investigations. Yan ang nomenclature ng Blue Ribbon Committee. So sa parte ng investigation, pwede kami mag-recommend. At ginawa na namin to in the past. Nag-recommend kami diretso sa Ombudsman, nag-recommend kami diretso sa DOJ. In this case, pwede namin i-recommend pa rin sa ICI. So nandun tayo ngayon. Naghihintay tayo ng corroborative evidence or statement para suportahan yung kanyang salaysay. Otherwise, yung kay Sergeant Gutesa will remain as mere allegations. Allegation lang. Nandun tayo ngayon. So, ito, Senator Ping, yung headline na naman syempre kayo, no, sa mga pahayagan ngayon. At sinabi nyo po yung mga House budget insertions much bigger than the Senate. Ang sabi nyo nga, yung mga senador, halos lahat po ng senador, may nagkaroon po sila ng mga insertion, the biggest of which was 10 billion, no, ranging from 5 to 9 billion. Pero ang nakaka-alarma, sabi nyo nga, ang Kongreso, mas malaki. And there are over 300 of them. Based po sa inyong calculation o kung meron na kayong naging investigasyon, magkano po ang nakikita po natin na nagawang insertion kada kongresista at ilan po sa kanila out of the 314, if I'm not mistaken po, ang meron ko yung nakita po? Yeah, thank you for the question. Mabuti na ma-clarify. Kahapon nagkaroon kami ng caucus at ramdam ko na may pagtatampo yung aking mga kasamahan dahil nga nalagay sila ng spot at pinaliwanag ko sa kanila the overarching reason kung bakit ko inilabas yung without naming names, kasi I don't also want to put them on the spot. Neither House, Senate, hindi yun ang dahilan. Ang dahilan ko is para bang magkaroon tayo ng, we should take notice na magkaroon tayo ng wake-up call. Huwag naman tayong, kasi ang sinasabi kong insertions, ano pa lang ito, DPWH pa lang. Hindi pa kasama yung ibang insertions. Na sa tingin ko, kung sa iba naman, mga institutional. Pero ito, naglabasan, mga various infrastructure projects. Opo. Sa mga distrito, kung saan-saan. So, yun naman ang purpose ko, para nang sa ganon, may crisis na nga tayo tungkol sa mga flood control projects, anomalies, mga ghost projects, para bang pagkakataon na natin ito to move forward, at least starting with the 2026 General Appropriations Measure na nakapending pa ngayon sa House at saka sa Senado, na mag-ingat na tayo at alalahan natin na meron tayong hinaharap ngayong kontrobersya involving both houses. Yun lang naman ang aking purpose o yun aking mensahe. Hindi ko hangad na ilagay sila on the spot or maski sino, yung buong institusyon. Kasi ang worry nila, in-express nila kahapon, natatamaan yung buong institusyon. Sabi ko, hindi lang naman Senado. Sinabi ko rin na both houses guilty naman sa sobrang insertions sa DPWH. Bakit nakatuon sa DPWH? Kasi nandyan yung naglabasan na mga issues, mga ebidensya na kung saan meron naman talaga mga mababatas na nangungumisyon sa tulong na rin ng mga district engineering offices. So yun lang man aking purpose. Gusto ko i-clarify at salamat sa inyong pagtatanong. Matulungan nyo ako ma-clarify na hindi ito patungkol sa mga tao-tao, sa mga senador man o congressmen. Ito'y patungkol sa amin lahat. Reminder na binabantayan tayo, mag-ingat tayo. So, yun lang naman. And gusto ko lang i-clarify na insertion per se, hindi naman to illegal. Yeah, oo. Ang insertion, ang isang tawag pa diyan, amendment or amendments. Ang amendment
ano yan, constitutional mandate namin yan eh. Kasi kami yung may power of the purse. Pagka pinadala sa amin yung National Expenditure Program, magiging remiss naman kami sa aming constitutional duty para irepaso yung National Expenditure Program at mag-introduce ng amendment. Kung ang tingin namin, meron dapat na o nakaligtaan ng executive branch, kailangan i-correct namin sa aming pananaw. Dahil may mga ahensya na lumalapit sa amin, pati mga local government units, lumalapit sa mga kumakatok sa pintuan ng mga senador, mga congressmen, nanghihingi ng mga project na hindi na isama sa NEP. Na kung i-evaluate namin, may katwiran naman. For some reason, hindi na isama. Kasi nabanggit na ito ni DBM Secretary. No? Sabi niya, ang total na amount na hinihiling bago sila nag-budget call, nasa 10 trillion. Wow. Ang budget ceiling naman, nasa 6.79 trillion lang. Yeah. So, siyempre, meron silang hindi mapagbibigyan. Sa amin naman, trabaho namin yung pagdating sa Kongreso, lower house, and then eventually sa Senado, i-review namin yon. Baka meron silang nakaligtaan na unjustly nakaligtaan. So, walang masama sa amendments. Pero ngayon, dahil nagising na tayo sa katotohanan, gawin natin man lang na transparent. Ito lagi kong pinaglalaban at marami kong kasama na rito sa Senado na panahon na para i-identify natin yung proponents. Kasi pag naka-shield yung pangalan o yung identity sa mga proponents, malakas na loob nila kasi hindi naman sila matutukoy kung sila ba mismo ang nag-insert. So, Senator Ping, just to clarify, so yung when you made that pronouncement no, na mas malaki po ang sa House, wala pa kayong kung magkano at saka yung kabuuan at kung tigma magkano kada kongresista. Kasi unlike sa Senate, meron na kayong nabigay na parang meron kayong example no? May 100 may ballpark. So yung sa Congress, just to clarify, wala pa kayong na-release na nasasabi na ballpark figure kada kongresista at kung ilan po sila? Hindi na masyado, sabi ko nga, hindi masyadong importante yung detalye. Okay. Yung klarong message, yung sabi ko nga, overarching na mensahe na simulan natin sa 2026 budget kasi naandyan yung budget ngayon, tinatalakay natin. Okay. At mismong si Pangulong Marcos, diba sinabi niya na medyo bawas-bawasan na natin yung pagmamanggil doon sa ating national budget. Kasi nakakasama sa ekonomiya. Why? Kasi lalo yung mga high priority projects ng national government. No? Kasi ang nangyari dito sa 2025 o I think even sa 2024 GAA, pati yung mga foreign assisted projects na pinag-aralan ng gusto, may counterpart fund. Pati yun, napaka-eleman Tinanggal yung counterpart, yung local fund, at nilipat sa kanilang mga pet projects. Yan. So ano mangyayari doon? Hindi ba, bukod sa hindi mapapatupad yung proyekto, kahiya pa tayo doon sa ating mga kapartners na mga bansa na kung saan sila yung mag-provide ng counterpart fund. At ito'y pinag-aralan din nila. Both countries, JICA ng Japan, o kaya kung ano man yung COICA ng South Korea, nakakahiya tayo kasi meron tayong counterpart na nakalagay sa NEP, pagkatapos pati yung pakikialaman ng mga kongresista, ng mga senador, at malilipat sa kanilang pet projects. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi lang yun. Ang impact sa ating ekonomiya, madidiskaril yung direction ng ating national government. Kasi ito, pinag-aralan ng husto ito, especially yung foreign assisted. Okay. Kaya yun naman ang mensahe ko. Hindi na, gusto ko liwanagin kasi ito niliwanag ko rin sa aking mga kasamahan dahil ramdam ko yung kanilang pagtatampo, bakit naman parang pinasama yung institusyon. Sabi ko, gamitin lang nating opportunity ito para the Senate will now lead the way and set the example para sa isang truly transparent budget starting with 2026. Na ipakita natin sa publiko na transparent tayong lahat. Yun naman na aking purpose Wala naman akong purpose na manira, sirain ng institusyon, na sa tingin ko, yung iba, ganun yung pakiramdam nila. Okay. Senator Ping, may balak po ba ding isalang si Senator Mark Villar bilang dating secretary po ng DPWH during the Duterte administration? Not for anything, pero hindi naman po mapagkakaila na marami po din siyang maiaambag sa usapin na ito.
Pero paano natin siyang isasalang? Una-una, senador siya. Pangalawa, wala naman nag-i-implicate sa kanya. Hindi ba? Hindi, Yan not ang- for maski nga yung merong any, na- yun nga Yan. yung sinasabi ko, yung testimony niya, na factual lang, without any, alam mo, wala kang inaano sa kanya, wala kang, you're not accusing him of anything or being party to anything illegal nung nakaraang administrasyon, but only if he is willing, number one, and number two, para makuha din natin sa kanya kung ano ang nangyari, the 6 years was he 6 years, 6 years din siya, no? DPWH. Naupo na secretary ng Department of Public Works. Without any accusation na wala kang inaano sa kanya na may mali siyang ginawa o illegal na ginawa. Makuhanan lang ng ambag, Senator. Yeah, impliedly, yes. Implied naman yun eh. Maski sino sa aming mga kasamahan, tulad sina Senator Jinggoy, napulaan din ako rito. Bakit daw pinaupo? Kaya napakahirap din talaga situation. Damage you do, damage you don't. Di ba? Pinabaya ko magsalita si Senator Jinggoy Estrada, pinabaya ko magsalita si Senator Joel, dinapulaan din ako. Na sinasabi, ba't mo pinaupo yan dyan? Ini-implicate yan. Ngayon, sabi ko nga, implied naman yan na maski sino sa aming mga kasamahan na sa tingin nila, meron silang gusto i-clarify o ipaliwanag. Open naman sila na pwede mag-manifest, no? Not necessarily sumagot sa mga tanong, pero pwede sila mag-manifest na ito, dahil ako'y marami nagsasabi na ako'y ganito, gusto ko lang ipaliwanag sa komite at sa publiko na ganito yung aking naging role. Tapos. So it's up to Senator Mark kung meron siyang gusto i-clarify, kung meron man siyang ika-clarify. Pero sabi ko nga, hindi nababanggit nga yung kanyang pangalan except sa mga social media na sinasabing, hindi ba dapat, tulad kayo, di ba, ang inyong parang perception, dapat lang na dahil siya'y nanungkulan bilang DPWH Secretary sa loob ng 6 na taon, marapat lang na magpaliwanag siya. Pero nasa sa kanya yung, kasi siya naman na nakakalam kung meron siyang dapat ipaliwanag. As far as the committee, wala naman kami nakikita sa ngayon, base sa mga testimonya ng mga resource persons, na meron siyang dapat ipaliwanag. Kasi hindi naman nababanggit ang pangalan niya mismo sa formal na hearing o pagdinig ng komite, except sa social media o kaya sa mainstream media. Senator Ping, your reaction po sa pagbibitiw po ni Mayor Magalong po. Tapos ang pumalit po ay si dating Police General Azurin. Kayo po ay makaka-apekto ba ito sa inyong investigasyon, sa inyong mga hearing, yung pagpalit? Or did you see that this was coming? Kasi from police, dating hepe ng police, no? Tapos kayo ba, mga kabaro nyo po, Senator Ping, yung reaction nyo po dito sa naging pagpapalit kay Mayor Magalong? Unang-una, sayang. Kasi meron na siyang institutional knowledge si Mayor Magalong. Marami na siyang stock knowledge, tungkol sa mga pwede niya ma-contribute doon sa ICI. Yung pagpalit naman ni General Azurin, kasi pareho ko sila naging tauhan yung direct na naging tauhan, hindi yung tauhan dahil nag-PNP ako. Yes. Kasi maski si General Torre, naging tauhan ko, pero hindi ko alam kung saan siya naka-assign noon. Katunayan, nang nagpunta siya sa Senado, sabi ko, saan ka ba naka-assign nung ako yung PNP? Pero si General Azurin at saka si General Magalong, parehong naging tao ko directly under me. Correct. At kabisado ko yung kanilang work ethic, kabisado ko yung kanilang integrity, kabisado ko niyang work experience. So, win some, lose some. Kasi nga, nag-resign na si Mayor Magalong at ako yung nanginayang dahil nasabi ko ng dahilan. Si General Azurin, excited din ako makita kung ano yung maiko-contribute niya. Ngayon, sa tanong mo, ito ba makaka-affect doon sa aming trabaho naman sa komite? Wala. Kasi separate Okay. Nagko-compliment nga kami Lahat ng katunayan, yung copies ng aking 2 privilege speeches, pati lahat na attachments. Nung ako'y sinumpi na, o ako'y inimbita ng ICI, binigay ko lahat dun 11 folders, lahat ng nilalaman, lahat ng attachments. At sana makatulong kasi nandun, ebidensya yung nandun Merong photographs, merong dokumento, ng parang makapag-file sila ng malversation through falsification kasi nga pinalsipa yung para makasingil ng pera doon sa sinasabing completed na hindi naman, ghost naman. Nandun lahat yun. So yun, nakapag-contribute na kami at patuloy kami mag-contribute as obtained. Ipapadala namin yung lahat ng pangailangan, hindi lamang ng ICI, kundi pati DOJ. Katunayan, from time to time, inihiram ng DOJ sina Carly Vizcaya, si Bryce Hernandez,
At binibigyan namin, ang usapan namin sinabi ko na kay Senate President, maski hindi niya na ako inform, basta pinapakuha ni Secretary Boying Remulla, ipadala na namin basta escorted ng aming OSAA. Yeah. Oo. Okay, Senator Ping, yung sa mababang kapulungan, yung House Tricom, already suspended yung kanilang mga hearings. Sa tingin niyo po, gaano pa katagal ang itatakbo po ng mga hearings ng Senate Blue Ribbon Committee? Ito ba, are you intending to like see this through? Kasi libo-libo po yung flood control projects po na pinag-uusapan natin, o kapag nabuo nyo na po yung nais ninyong amyenda sa batas o mga bagong batas o babaguhin sa patakaran, alam natin meron ng budget reform na sinisipat. Ano po ang balakin ng Blue Ribbon? Hanggang kailan po itatagal ditong mga hearings ninyo? Hanggang may mga major developments, mga bagong developments na kailangan tumbukin. Kasi nakabitin kami ngayon Nabanggit na si Congressman Saldico, nabanggit na si Speaker Romualdez. Kung hihinto kami ngayon, lalong marereinforce pa yung perception o yung sinasabi nila, rightly or wrongly, na pinagtatakpan namin, meron kami pinagtatakpan. No. Maliwanag yung sinabi ko, we will go where the evidence leads us. Hindi nga ako madidistract doon sa mga ingay na may kinakampihan, merong pinagtatakpan, meron mga tinatarget. Bahala sila sa perception. Basta't ako, ang guiding principle ko, kung ano yung nararapat gawin at yung sa inakala kong tamang gawin, hindi yun ang tamang gawin. Alam nyo, masakit sa loob ko pag tuwing merong bagong resource person at mag-implicate ng kasamahan ko. Kasi matagal ko na rin nakasama si dating Senate President Chis Escudero. At tagal ko nang kasama niya sa Senate. Senator Jinggoy, Senator Joel. Mga naging ka-close ko na rin yan bilang mga kapwa-senador. Yes. Pagkatapos maririnig mo na may implicate, hindi magaang sa aking kalooban yon bilang chairperson. Pero sabi ko, wala naman akong magagawa. Pipigilan ko ba yung resource person? Huwag mong banggitin yan kasi kaibigan ko yan. Huwag mong banggitin yan kasi nakakahiya sa taong yan. Hindi ko naman pwedeng gawin yun. Huwag na lang kami mag-imbestiga kung ganun yung aking gagawin panuntunan. So, yun. Senator Ping, ito, nag-resign na rin po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, kayo ba at kayo po ay kinoconduct nyo pa rin po yung mga Senate Blue Hearing Committees, hearings po ninyo, are you open to inviting him? No, kasi nag-resign na siya, hindi na siya congressman. Wala na akong obligasyon o wala na akong tinatawag na interparliamentary courtesy doon sa lower house. Kasi hindi na siya member na lower house. So yes, kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Okay. So, Senator Ping, tibayan mo pa yung loob mo, ha? Ano yun? Tibayan mo pa yung loob mo, ha? So, yung next hearing, next week na po, no, Senator? Wala kayong hearing tahimik? Hindi. May hinihintay kasi akong bagong development na kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga, na makakatulong pa sa pagdinig ng... yun ang inintay ko, kaya hindi ako mapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Kaya wala tayong pigtatakban dito. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang interparliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hindi ito yung meron akong courtesy sa individual congressman. Hindi po ganun. Ngayon, kung yung individual congressman, dahil nabanggit ang pangalan, gusto niyang pumunta
sa aming pagdinig, open naman eh. Nangyayari na ito. Congressman Toby Chanco, dating Yes. Congressman Veloso, nung araw, nung chairman ako ng public order, nagpunta sila doon, gusto mag-manifest, okay, bigyan ko kayo yung first crack. Pag open pala ng hearing, kayo na magsalita. Pero hindi naman pwedeng, alam mo, out of courtesy to the institution, hindi sa individual congressmen that they represent, doon namin i-course yung invitation. Ang gusto kasi na ibang kasama namin doon, direktamente, imbitahin yung congressman. Oo. Kanya-kanyang pananaw. Ang pananaw ko sa interparliamentary courtesy, to sa parliament. Oo. Kasi interparliamentary nga eh. Yeah. Oh. Hindi ko alam, parang may naulinigan ako na magkakaroon ng pulong between sa liderato ng mababang kapulungan at ng Senado. Kasi hindi ko alam, itong nangyayari po na talagang lumalala po yung nakikita natin within the Senate. Merong mga combative po among you, no, na nagkakaroon po ng alingasngas ng away within the Congress and also between the upper and the lower house. So kung paano po mapipigilan na lalo pang lumala itong what we perceive to be talagang merong mga away-away na, no? Yeah, hindi, naka-schedule kasi twice postponed eh. Kasi nung unang naset ito, nagkaroon ng bagyo. Yung pangalawa naman, na na-postpone, nagkaroon ng, alam mo, mahirap i-fix yung schedule ng both leadership, yung liderato ng both houses. So, I hope ma-fix yung schedule at matuloy. Para na rin, hindi lamang sa iba pang issue, kundi sa budget. Yes. Gusto na namin impart sa kanila kung ano yung aming saloobin na pagtulungan natin na itong 2026 budget, katanggap-tanggap sa publiko, katanggap-tanggap sa palasyo, katanggap-tanggap sa konsyensya natin. Ayun. Oo. And with that, kami po ay muling magpapasalamat, Senator Ping, for joining us this morning. At mahaba pa ang laban. Mabuhay po kayo, Senator Ping. Maraming salamat. I hope marami tayong na-clarify. Yes. Oo, very Marami nice. po. Oo, At marami po. sana nga yung maibsan yung himutok at sama ng loob ng mga kasama ninyo para makita po talaga yung layunin ninyo in your statements. Ano po? Senator Ping, maraming salamat. Pati ako. Pati yung sama ng loob ko. Sana maibsan. Konting tibay pa. Konting tibay pa, Senator Ping. Kailangan kang bumalik pagkatapos po ng explosive mong susunod na hearing. Senator Ping, nakita mo yung before and after picture ni DPWH Secretary Vince Dizon. Maglabas ka din ng before and after picture. Mabuti nga kayong dalawa. Maski pa paano napapatawa niyo ako. Ay, nako, Senator Ping. Maraming Sama-sama salamat lang tayo po. dito. Thank you. Thank you very Salamat. much. Senator Ping Lacson na ating nakasama. Maraming salamat po. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high,